So what can you say po dito sa nagaganap ngayon na Children's Preso March? And then aside from that po, do you think simula nung nailabas itong anomalous flood control projects, meron po ba talagang nagiging development? Oo, itong mga pagkilos na to, we've been very consistent sa pagsuporta sa pagkilos ng mamamayan. Tulad ng lagi naming sinasabi, basta kumilos ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, regardless of their group, regardless of their political conviction, at inilagay nila sa kamay nila yung kapangyarihan to maningil ng accountability, susuportahan natin yan. So kaya kanina galing din ako ng Luneta para sumuporta sa pagkilos ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino doon. Iisa lang naman yung call natin mapanagot yung mga sangkot dito sa kagimbal-gimbal, the greatest corruption scandal in recent history. Sadly, 100 days na, more than 100 days na, wala pang nakukulong na talagang alam ng mga tao na may pakana o nangunguna dito sa iskandalo ng flood control anomaly. May mga nakulong no, yung sa DPWH officials, meron din na mga ilang kontraktor, pero nakikita natin to na mga small fish lang Hindi tayo naniniwala na kaya lang ng mga kontraktor, ng mga DPWH official on their own, na makapag-come up dito sa trilyong piso na eskandalo, na korupsyon. Definitely may mga kasabwat yan. May mga nasa Kongreso, may mga nasa Senado, and even the executive. Kaya lagi nating sinasabi, huwag tayong matakot kung saan tayo itinuturo ng ebidensya. Because if the evidence will lead us even to the highest position of the land, that means President Bongbong Marcos, that means we should investigate the President himself. At kung nagme-merit ito ng mas marami pang pagkilos para mapanagot siya, dapat kumilos tayo. Ihabol ko na lang po, people are actually questioning kasi sometimes pag kayo kung sino yung nasa pwesto, kung sino yung na may power, ay mahirap po talagang mapasagot, di ba? Ano po yung mas... Yeah, ano yun, isang bagay na totoo yan, no? Kasi as mas, the only way to make the President accountable is through impeachment. Pero meron bang prospect na gugulong yun given na napakalakas ng suporta niya sa House of Representatives and also the upper chamber? I don't think so. So this is more of a political na galaw ng mga kaalyado ng gobyerno. Kaya babalik tayo dun sa pinupunto natin kanina. Kung hindi nakikinig yung iba't ibang tao sa iba't ibang posisyon ng kapangyarihan, the people themselves dapat matutunan na magkaisa at kumilos dahil ang tunay na kapangyarihan nasa kamay ng mga tao. Yun yung paulit-ulit natin na sinasabi na kailangan maintindihan, maunawaan ang bawat isa yung kapangyarihan na taglay nila. So we support lahat ng pagkilos. Again, hindi na to usapin kung ikaw ba ay maka Marcos, maka Duterte, pink, blue, asul, hindi na yun Ang usapin dito, ang korupsyon walang pinipili na kahit anong kulay. Pag ang politikong korap, nangurap ng pera ng taong bayan, hindi naman nagtatanong sinong binoto mong presidente, sinong binoto mong senador, ano bang kulay mo, hindi naman nagtatanong yan. Lahat tayo hagip. So accountability, lahat ng sangkot, yun yung pinatutungkulan natin. Lahat ng sangkot dapat managot from the highest position of the land up to the lowest position of our land. Dapat maimbestigan at mapanagot natin.